Welcome to Donmar TV News Channel. Ang comment niya nga dyan, di pa ba kayo nagsawa, Duterte, diktador, ayon kayo malayang malaya? Tama nga naman, di ba? Totoo naman eh. Sinasabi niya na sinisigaw daw nito mga ito, diktador, Duterte, pero malaya naman sila sa karsada. Yun nga lang, iilan lang sila. O konti lang sila, tsaka paulit-ulit lang ng sinisigaw. O, tingnan natin, o. Ups, pansinin nyo ha. Pansinin nyo. Yung mga sumasali, puro kabataan. Hindi nyo, tingnan nyo ha, pansinin nyo. Sabi nga nung ibang mga comment dun eh, medyo na exploitation of minors. Puro bata o, tingnan nyo. O, ano kinalaman niya sa 1986 na EDSA People Power? Ano alam niyan? O, isipin mo ha. Sinasabi nilang wala daw kalayaan, walang demokrasya, nasa harap sila ng AFP, wala namang gumagalaw sa kanila. Ayan ang harap ng AFP, oh. Oh, para sila mga maki-beki, ganun-ganon pa sila. Sana kung ako siguro nandyan, sisigawan ko yung mga, hoy, mag-aral kayo, mga na kayo! Ganun-ganon kaya. Eh, siyempre si Mocha, babae siya, nahihiya naman niya magasigaw-sigaw dyan. O kaya babati na lang siya dyan, bati-bati siya, hello, ganun-ganon dapat siya, no? Yun na mo, puro kabataan, no? Sisigaw Buti na lang mo ka, hindi ako nakasama dyan. Pag ako nakasama dyan, talagang sisigawan ko yung mga yan. Hoy, mag-aral kayo, asikasuhin nyo yung mga boyfriend ninyo, kaya kayo iniiwan. Panay ang rally ninyo, tapos mag-i-status kayo sa Facebook, nabigo kayo, puro kadramahan ang gagawin ninyo. Eh, paano ni magagalit ang boyfriend nyo? Amoy araw na kayo, uuwi kayo sa bahay ninyo, tapos magiging maharot kayo, ay ang baho-baho ninyo, gabi na, amoy araw pa rin. Oh. Maki-Beki. Maki-Beki. Kawawa naman sila, no? Kawawa naman. Sa EDSA. Ito naman, ha? Itong grupo na ito, oh. Sinabi nilang hindi sila yung ibang grupo ito doon sa mga naglalagay ng tarpaulin sa Maynila. Ha? At sabi nga nila, hindi nga nila ini-encourage ang paglagay ng tarpaulin. So, ibig sabihin, hindi lang iisang grupo nananawagan na si Pangulong Sara Duterte ay tumakbo. Okay? So, yun lang ha. Wait lang. Mamaya, papakita natin. Pero bago yan, ito muna, pakita natin itong komento ni ganon. Ni ganyan. Kailangan nating ibalik ang demokrasya sa Malacanang. Kailangan natin ibalik ang katinuan, kabutihan at kausayan sa pamahalaan. Kinabukasan na nating nakalayat ang ating mga anak. Kaya ibuhos na natin ng lahat sa labang ito. Kasama ninyong tumitindig ako para sa demokrasya ng Pilipinas at ng Pilipino. Ibalik ang kalayaan at demokrasya. Eh, nanalo ka nga, di ba? Nanalo ka nga sa isang kaso mo. Ano sinagsasabi mo dyan? Ayan yung mga kaplastikan ng iba eh. Ano ba gusto mo? Palayain ka na lang basta-basta. O, kita nga natin, di ba? May naganap na hearing mo dyan sa DOJ. Nanalo ka pa nga, tapos nagre-reklamo ka pa ngayon. O ito, wait ha, pakita naman natin to. Hindi napigilan ang pahayag ni Pangulong Duterte at mismong Hindi napigilan ang pahayag ni Pangulong Duterte at mismong ni Davao City Mayor Sara Duterte ang patuloy na paghihikayat sa alkalde na tumakbong Pangulo sa 2022. Kaya naman nagbigay na lang ng payo si Mayor Sara sa kanyang supporters. May ulat si Patrick De Jesus. Ito ang sigaw ng mga taga-suporta ni Davao City Mayor Sara Duterte na maagang nagtipon kanina at umaasang tatakbo siya sa 2022 presidential elections. Ang grupo ay mula sa alyansa ni Inday Movement na naniniwalang si Mayor Inday Sara ang dapat na maging susunod na Pangulo at magpatuloy sa mga magagandang nasimulan umano
ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y sa kabila ng makailang beses nang sinabi ni Mayor Inday Sara na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo. Maging ang kanyang ama na si Pangulong Duterte, iginiit na hindi niya papayagang tumakbo ang anak. Mahal na Mayora, nananawagan po kami sa inyo. Andito po kami, handa po kaming sumuporta. Nag-motorcade din ang grupo sa kahabaan ng EDSA. Sandali rin silang tumigil sa People Power Monument at muling nag-motorcade sa Commonwealth Avenue. Paglilinaw naman nila, hindi maagang pangampanya ang kanilang ginawa. Nais lamang daw nilang hikayatin si Mayor Inday Sara na tumakbo sa susunod na eleksyon. Wala rin anila silang koneksyon sa pamilya Duterte at hindi sila kilala ng alkalde. Ito po ay bunga ng isang voluntarismo. Wala po itong bayad o hindi po kami naglilikom ng anumang pera. Ito po ay ambag-ambagan lang po talaga. Ayan na, malinaw po. Wala hong paglilikom ng pera. So, linawin natin yan sa mga iba dyan kasi minsan hinahaluan ng ano yan mga luko-luko din na nanghihingi para daw pa ID, ganyan. Wala hong ganyan. Pag nanghingi ng pera sa inyo, suplakin nyo na kagad. Kalokohan ho yan. Kanya-kanya po talaga itong pag-aambag. Nilinaw naman ng grupong alyansa ni Inday na hindi sila mga taga-suporta ng alkalde na nasa likod ng mga Run Sara Run tarpaulin na nagkalat sa Metro Manila. Hindi po namin i-encourage na magkaroon or magsabit ng mga tarpaulins kasi una po makalat na kailangan lang po natin yung boses natin marinig. Samantala sa isang pahayag, nagpasalamat si Mayor Sara Duterte sa kanyang mga taga-suporta. Pero anya, hindi na kinakailangan pang magsagawa ng motorcade dahil abala lamang ito sa ibang motorista at makapagpapalala lang sa air pollution. Dagdag niya, mas maiging gamitin na lang ang perang ginastos para sa mga nangangailangan at nagugutom. Ayon naman sa grupo, respetuhin nila ang desisyon ng alkalde kung talagang hindi ito tatakbo at susuportahan na lang nila ang kandidatong susuportahan niya. Patrick De Jesus, para sa Bayan. Ayan. Okay. Ito, alam niyo ganito lang ho yan Ngayong araw na ito, nakita naman natin na patuloy itong sinasabi nila na mga propaganda pagdating sa EDSA. Ako ganito lamang naman ang akin side dito pagdating sa EDSA. Simple lang naman ho Sabi ko nga katulad din ho sa sinabi sa Biblia, you will know them by their fruits. Anong ibig sabihin no? Nung tinanong ang Panginoon, paano malalaman daw kung paano mo malalaman kung isang tao ay tunay na mananampalataya is you will know them by their fruits. So ibig sabihin nun, paano mo malalaman ng isang kaganapan ay maganda ang naidulot sa ating bayan, depende kung ano ang magiging resulta nito. So sa totoo lang po, kung iisipin natin, ano ho ba ang nangyari by the time na natapos ang EDSA? Huwag natin nung husgahan ang EDSA dahil doon sa madramang magkaisa o ibong mang may layang lumipad. Huwag ho natin yan husgahan ng EDSA. Husgahan ho natin ang EDSA doon sa nangyari pagkatapos niyang EDSA na yan. Ito pa'y gumanda ang bansa natin? Ito ba'y nagpaunlad sa ating bayan? Ano ho ba ang naidulot nito? Ito lang ang sa akin. Ang isa sa mga nangyari pagkatapos ng EDSA, ipinasa ang pinakabulok na konstitusyon sa ating bansa na nagpahirap sa ating bansa. Ito ang 1987 Constitution. Itong konstitusyon na ito na ginawa ng mga batuta o ginawa ng mga tuta nitong administrasyon ni Cory na kung saan pinigilan ang foreign direct investment sa atin, pinigilan ng pagbukas ng ekonomiya, ibinigay ang mga pagmamay-ari ng gobyerno sa ilang mga, sabihin na nating kaalyado na mga kakaibigan, mga oligarch nilang kaibigan. Kita naman natin, di ba? Halimbawa na lang yan, nung hinihingan ng pruweba itong mga Lopezes at paano napunta sa kanila yung ABS-CBN. Anong napresenta? Wala. Anong binayaran do sa lupa? Wala. Konti lang. Yan ay patunay na yung EDSA ay nagresulta lang ng pagpalit ng politiko
na umupo sa Malacanang, tapos yung mga government-owned corporation ay binigay lang sa mga kaibigan. Binigay ang Meralco, ganito-ganito, binigay. Diyan lang binigay yan. Ano nangyari? Natulungan ba tayo? Ang motibo daw nila, tulungan, pababae ng kuryente, pababae ng ganito. Hindi. Tumaas lahat lalo. At nakita natin yan after so many years o decades. Nakita natin ang resulta niyan. Ngayon, para tayong binudol-budol. Binudol-budol tayo na yung kuryente na kinukuhanan, isa lang ang may-ari at saka yung kumukuha, di nabudol na tayo. So, ganun lang kasimple ho yun. Huwag nyo na kaming daan-daanin sa ang daming namatay, ang dami. Kasi kanya-kanyang propaganda yan eh. Sa totoo lang, how can you believe? Kung ngayon nga, sobrang dami nating nadidiscover na fake news. Paano pa kaya noon na kontrolado ng gobyerno ang media? Hawak ng media. Isipin mo nasa Lopez ang pinakamalakas na estasyon noon. So kung ano yung kagandahan, ay lahat ipapakita yan. O syempre, gagawing bayani, gagawing pangsanto, etong si Cory. So ganun na lahat yan. So ang hirap po, kahit ako, sabi ko nga sa sarili ko, kahit po ako, parang hindi ako madaling maniniwala kung saan saang balita. Ang dami yung balita, hindi ako naniniwala basta-basta eh. Ang sabi ko nga, the only way for me to prove, kung ano nangyari. Tanong, okay ba yung 1987 Constitution? Bagsak. Okay ba yung pagbigay ng mga korporasyon sa mga kaibigan o kaya sa mga negosyante? O sige, wag na nating tawaging kaibigan. Sabihin na lang nating mga negosyante, ibinalik sa mga negosyante. Ano resulta? Maganda o hindi? Hindi. Anong nangyari sa mga makakaliwang grupo at mga Reds? Ano? Pinalaya. Ngayon, tumakas ngayon yung isa, yung pinaka, sabi nga ni Kaeli ay gago nilang pinuno. Tumakas na, nandun na sa Netherlands. Maganda ba yun o pangit? Pangit. So, ano resulta ngayon itong itong EDSA revolution na ito? Di pangit. May nakita kang maganda? Sige nga. May nakita ko kayong maganda doon sa EDSA revolution na yon? Ako, ganito para lang sa sa kalinawan. Hindi ho ibig sabihin gusto ko ibalik si Marcos. Hindi rin ho ganun. Hindi rin ako makitid na isip na EDSA, Marcos, EDSA, Cory, Marcos. Hindi ganun. You have to justify to me why are you going back to Marcos. Hindi ko sinasabing hindi ko sinisiraan yon. Pero justify to me. Kasi as far as I remember, it was Ferdinand Marcos. Wala na si Ferdinand Marcos. Hindi na natin siya pwedeng ibalik doon. So, ano yung ibig sabihin? Kasi, okay wag natin isipin na porket anti-EDSA tayo, pro-Marcos na kaagad. Mali naman din ho yun. Isipin muna natin ng mabuti. Dapat based tayo doon sa truth. After EDSA, ano nangyari? Okay? Pangit. Pangit lahat ang resulta. Ibig bang sabihin, dapat ibalik yung si Marcos? Anak niya na ngayon nandito. Isipin din natin ng mabuti. Hindi yung ibig sabihin, ganun na kaagad necessary. Okay? Dahil hindi ko naman sinabing ito I am not for politicians. Okay? Ibig sabihin, hindi ako yung, kasi palitan tong politiko na to. Kasi ganito dapat yan. Dapat itong politiko. Kasi Marcos, kasi Cory, dapat against kay Cory, Marcos na. Hindi ganun. Para tayong bata kung ganun lang ang iisipin natin. Dapat ang iisipin natin, sino ba yung karapat-dapat na manatili sa Malacanang o sino yung dapat na susunod na Pangulo na magre-retain ng totoong pagbabago sa bayan. Okay? Wag yung basta kasi meron pa nga ako nakita. Sorry pero hindi talaga Sorry wag ko kayo magagalit yung mga Marcos loyalists dyan. Ang reason nila, kaya gusto nila maging Pangulo si Marcos, yayaman daw tayo uli dahil sa Marcos Gold.
kami, noong panahon na kasama namin si BBM, tinatanong namin siya, hindi naman wala naman sinasabing may gold siya. Pasensya na, huwag kayong magagalit ha. May isa akong vlogger na narinig ganyan. Muntik ako malaglag eh. Kala ko matalino itong vlogger na ito eh. Pasensya na ha. Akala ko matalino siya pero sabihin ba naman niya kaya niya gusto manalo si Bongbong Marcos ng presidente para yumaman ng bansang Pilipinas kasi may Marcos Gold. Ganito lang yan. Kung may Marcos Gold, kahit hindi na siya tumakbo ng presidente at ibigay lang niya sa Pilipinas siya, yayaman na tayo. So wag po natin kagad ipasok yung ganun. Sorry ha, I'm not against, ulitin ko, kaibigan po namin si BBM. Yung ibang nag-claim dyan na Marcos loyalist, baka hindi nyo kilala si BBM. Baka hindi nyo kilala si Madam Amy. Even sa birthday ni Madam Imelda Marcos, na andun din ako, na andun din si Mocha, we were invited. So please, wag na tayo magganyanan, sino yung ganito, sino yung ganyan. Hindi ganun yun. Let's look at things maturely. Maturely pala, hindi maturedly. Ano ba yan? Maturely. Wag ko tayo maging Velasco. Judith Sarmiento. Tita Judes, maraming salamat po. Ngayon, okay, if you would tell me BBM would continue what the Rodrigo Duterte has started, okay. I'm for it. Ano pa? If BBM have a great vision for our country, I'm for it. Okay ako dyan. I think BBM is ganito-ganito which is good for our country. Go ako dyan. Pero kung dahilan mo kaya may papasok si BBM sa presidente kasi anak ni presidente hindi. Wag ganon. Kahit ako, hindi ko uboboto si Sara Duterte because anak siya ni Pangulong Duterte. Hindi. Bakit ko siya iboboto? Bakit ko siya gustong tumakbo? Ang Davao, every time pumapalit si Mayor Sara Duterte, hindi bumababa ang kalidad ng Davao. Nare-retain yung ganung high standard ng Davao. Siya lang ang nakakagawa nun. In terms of higpit, sinasabi mismo ng mga taga Davao, mas mahigpit pa nga yan sa tatay nila. So, meron akong basihan kung bakit gusto ko siyang tumakbo. Okay? Hindi lang dahil anak siya ni Pangulong Duterte. So, kung sasabihin ninyo na si BBM, iboboto natin kasi ayaw natin yung EDSA, ano tayo, bata? Bigyan nyo kami ng magandang dahilan. Magandang dahilan kung bakit kailangan siya ang maging Pangulong susunod. Hindi bigyan ko na nga kayo ng tip Wag lang yung dahil anak siya ni Ferdinand Marcos. Pambihira. Anak din naman si Amy. Ba't di na lang si Amy? Di ba? Yun lang ang sa akin po. Give us enough reason, good reasons. Hindi lang dahil may gold siya, ipagpapatuloy niya yung... Paano niya ipagpapatuloy? Sige nga ho. Ako, kaya kong sabihin na ipagpapatuloy ni Mayor Sara. Bakit? Ganun ang ginagawa niya sa Davao. Pag sa Davao, pinagpapatuloy niya ginagawa ng ama niya. So, meron ng pattern. Diba? Yun lang naman sa akin. Okay? Ngayon, failure ba itong EDSA? Yes, it's a failure sa tingin ko. Pinalitan lang yung presidente. Okay? Hindi ko sinasabing hindi pa dapat palitan ng iyong presidente at that time. I'm not saying that. Okay? Dahil, personally, I cannot say. Why? Bata pa ho ako noon. Virgin pa ho ako noon. Basta ang alam ko, si Ferdinand Marcos, according to my father and to my lelong, doing well. Okay? Magaling siya, maayos, except dun sa mga last part niya. Bakit to? Kasi, nung medyo may sakit na nga siya, medyo yung mga ilang general daw niya, parang ano na siya, parang alam mo yung kinakalaban na siya ng patago, which is by history obvious namang nangyari. Bakit? Si Enrile, si Ramos, sila yung dalawang bumaligtad. Ibig sabihin, meron na talagang gumagalaw na ibang paksyon nung panahon ni Ferdinand Marcos nung huling bahagi niya. Okay? So, when I say failure ng EDSA, hindi ba dapat yun matupad? Ang akin lang, failure ng EDSA kasi ang pinalit si Cory na wala namang alam. Sorry, pero yun ang totoo Totoo naman talaga na nung pumasok si Cory,
walang nangyari. Bakit? Hindi lang naman ho kasi sapat yung salitang, mabait siya. Hindi ho sapat yun. Sabi ko sa inyo, yung pagiging presidente, hindi lang yan pwede yung may malasakit ka, o may yung maawain ka, o yung makajus ka. Hindi ho. Ako, I am for it. Righteousness will exalt a nation. I am for it. Pero dapat meron din yung leadership factor. Ibig sabihin, may kamay na bakal. Ang nangyari kasi nung panahon ni Cory, wag ko kayo magagalit ha. Nung panahon ni Cory, parang hindi siya ang Pangulo. Ang parang Pangulo noon yung mga gabinete niya. Sunod-sunuran lang sa dikta. Kaya nga, di ba, napansin niyo ang daming kudita na naganap nung panahon ni Cory? Hindi lang isa, mga I think 8 daw yun eh. Kudita, bakit? Nagalit mismo yung mga militar na sumuporta kay Cory kasi pag upo daw ni Cory, iba na nagkontrol. Yung mga makakaliwa na ang nagkontrol sa pamahalaan ni Cory noon. At pinalaya yung mga kalaban nila ng mga militar, pinalaya, so nagalit sila. Andali, akala ko ba aayusin natin ng bansa tas pinalaya mo nga ito mga to? Oh, yun ang dahilan. Okay? So yun lamang po sa akin ha. Wag ko kayo magagalit yung mga Marcos loyalists ha.